Good day everyone! Welcome back to my channel, Paano Matuto Mag-English 101. In today's video, we are going to learn 10 common phrasal verbs daily routine like wake up, get up, go out, come back, go back, sit down, stand up, lie down, stay up, and go to bed. Alam nyo ba guys, kailangan nating aralin ang mga phrasal verbs kasi madalas sa mga English native speakers, ito yung ginagamit in everyday conversation. And guys, hindi tayo gagaling sa English kung hindi natin naaralin 'to. Kaya sa video na 'to guys, aaralin natin yung 10 common phrasal verbs. Alamin din natin yung Tagalog meanings nila. And then magkakaroon tayo ng short conversation gamit yung 10 common phrasal verbs. And syempre, hindi mawawala ang ating quiz. Again guys, before we proceed with our lesson, tandaan natin na ang phrasal verb is a combination of a verb plus preposition, or adverb, sometimes both, that together create a new meaning different from the original verb. So, ibig sabihin nito, yung verb, kapag dinagdagan natin ng isa pang preposition, makakabuo tayo ng phrasal verb. O kaya, phrasal verbs plus an adverb, makakabuo tayo ng isang phrasal verb. Na kung saan, ang phrasal verb kapag ginamit natin 'to, ay magiging iba yung original na meaning niya kung verb lang yung gagamitin natin. So, dito muna tayo guys sa number 1. Ay guys, sorry dito ha, pasensya na dapat meron 'tong space guys. Pasensya na diyan guys ha. So guys, number 1 tayo, wake up. So, gamitin 'to in everyday conversation. Ibig sabihin niyan is to stop sleeping or ibig sabihin sa Tagalog, gumising. For example, I wake up at 6 a.m. Gumigising ako ng 6:00 ng umaga. She wakes up early every day. Gumigising siya ng maaga araw-araw. They woke up late because of the alarm. Nagising sila ng late dahil sa alarm. So guys, medyo magkaiba yung tense natin dito. Ito, present tense, present tense. Ito, past tense. Kaya naiba yung spelling. So wag kayong malilito dyan guys ha. Halimbawa, she gets up at 7 every morning. Bumabangon siya ng 7:00 tuwing umaga. I get up quickly when my phone rings. Bumabangon ako agad kapag tumunog ang telepono ko. He got up slowly after a long nap. Dahan-dahan siyang bumangon matapos ang mahabang tulog. So again guys, ito present tense, present tense. Ito nasa past tense na. Kaya magkaiba yung form ng verb nila. Number 3, go out. It means to leave home or a place. Ibig sabihin sa Tagalog ay lumabas. Halimbawa, we go out every Saturday. Lumalabas kami tuwing Sabado. Another example, she went out to buy groceries. Lumalabas siya para bumili ng pagkain. Next, don't go out without your jacket. Huwag lumabas nang wala kang dalang jacket. So, ito guys ito nasa form ng past tense. Ito, present tense, present tense. O, huwag tayong malito dyan. Number 4, come back. It means to return to a place. Or, ibig sabihin, bumalik. So, ibig sabihin, kung nanggaling ka sa isang lugar, umalis ka, tapos babalik ka sa isang lugar na pinanggalingan mo, ito yung gagamitin natin, come back. Ibig sabihin, bumalik or to return to a place. Halimbawa, he came back late yesterday. Bumalik siya ng huli kahapon. Or, ibig sabihin niyan, late siyang bumalik kahapon. Next, I will come back soon. Babalik ako agad. Next, they came back from vacation last night. Bumalik sila mula sa bakasyon kagabi. So, ito guys, ayan, come back, tapos kasunod, go back. Pareho lang ng meaning. So, pag sinabing go back, to return to a previous place or bumalik. Halimbawa, I need to go back home. Kailangan kong bumalik sa bahay. Next, she went back to her old school. Bumalik siya sa dati niyang paaralan. Next, don't go back to that place alone. Huwag kang bumalik sa lugar na iyon mag-isa. 6, sit down.
It means to take a seat or umupo. Please sit down. Umupo ka. They sat down to eat. Umupo sila para kumain. She sat down by the window. Umupo siya sa tabi ng bintana. Next, stand up. It means tumayo or to rise to a standing position. Halimbawa, everyone stood up when the teacher entered. Tumayo ang lahat nang pumasok ang guro. Next, please stand up for the national anthem. Tumayo po kayo para sa pambansang awit. He stood up slowly after sitting for hours. Dahan-dahang tumayo siya matapos sumupo ng ilang oras. Or dahan-dahan siyang tumayo matapos sumupo ng ilang oras. Number 8, lie down. It means to put yourself in a horizontal position. Ibig sabihin, humiga. Halimbawa, he lay down to rest. Humiga siya para magpahinga. Next, I usually lie down after lunch. Karaniwan akong humihiga pagkatapos ng tanghalian. Next, don't lie down on the floor. Huwag humiga sa sahig. Number 9, stay up. Ibig sabihin ay to remain awake late at night or ibig sabihin sa Tagalog, magpuyat. Halimbawa, she stayed up late studying. Nagpuyat siya para mag-aral. Next, I stay up to finish my work. Nagpupuyat ako para tapusin ang trabaho ko. Next, they stayed up watching a movie. Nagpuyat sila sa panonood ng pelikula. And the last one, number 10, go to bed. Ibig sabihin, to lie down in order to sleep. Ibig sabihin sa Tagalog ay matulog or humiga para matulog. Halimbawa, I go to bed at 10 p.m. Natutulog ako ng alas 10 ng gabi. Next, she goes to bed early on weekdays. Maaga siyang natutulog tuwing weekdays. Pag sinabing weekdays, Monday to Friday. He went to bed after finishing the book. Humiga siya para matulog matapos basahin ng libro. At ito na tayo guys sa ating practice conversation gamit yung 10 phrasal verbs na inaral natin. What time do you wake up every day? Anong oras ka gumigising araw-araw? Sabi naman ni B, I wake up at 6 a.m. and then I get up immediately. Gumigising ako ng alas 6 ng umaga at agad bumabangon. Do you go out on weekends? Lumalabas ka ba tuwing weekend? Sabi naman ni B, yes, but I always come back home before evening. Oo, pero palagi akong bumabalik sa bahay bago maggabi. After you go back home, what do you do? Pagkatapos mong bumalik sa bahay, ano ang ginagawa mo? I sit down for a while, then I lie down to rest. Umuupo muna ako sandali, tapos humihiga para magpahinga. Do you stay up late sometimes? Nagpupuyat ka ba paminsan-minsan? Sometimes, yes, I go to bed late when I have work. Paminsan-minsan, oo, natutulog ako ng late kapag may trabaho. Next na tayo. Dito na tayo sa quiz. Guys, yung ating quiz ay 1 to 20. So, all you have to do is pause the video, then isipin ninyo kung ano yung tamang sagot. Okay? So, 1 to 5 yan. Ayan siya, 1 to 5. Next tayo, guys. Pause nyo lang, guys, ha? Bahala kayo mag-adjust sa video natin kasi wala na akong ilalagay na timer. So, ayan yung ating 6 to 10. Okay, yan. 11 to 15 naman. And then, the last one, 16 to 20. Ayan siya. So, pwede ninyong i-pause guys ha, tapos sagutan ninyo. Okay, so pagkatapos ninyong sagutan, ito na yung tamang sagot. Okay? Pwede ninyong i-pause, tapos checkan ninyo yung gawa ninyo. Tignan natin kung tama yung sagot nyo. Ayan siya, 1 to 5.
Tapos ito yung 6 to 10. Okay, 11 to 15. And then 16 to 20. Ayan guys, nakikita ninyo ha kung ano yung naka-green, yung ibig sabihin niya ng tamang sagot. So guys, ito na yung last part ng ating video. Kung ano yung sagot dito guys, ita-translate lang natin. Okay? Mula sa English, ita-translate natin sa Tagalog. Again guys, sa mga video na to kasi para sa mga beginners po na medyo nag-uumpisa pa lang matuto ng English. Kaya guys, hindi nawawala yung ating translation. Para sa mga beginners po yung ating English-Tagalog translation. Okay? So ito na siya. Dito muna tayo sa number 1. I usually wake up at 6 a.m. Gumigising ako ng alas 6 ng umaga. Then number 2, please stand up when the teacher enters the room. Mangyaring tumayo kapag pumasok ang guro sa silid. Number 3, she decided to go out to buy some food. Nagpasya siyang lumabas upang bumili ng pagkain. I stayed up late last night watching a movie. Nagpuyat ako kagabi sa panonood ng pelikula. Number 5, after lunch, I like to lie down for a few minutes. Pagkatapos ng tanghalian, gusto kong humiga ng ilang minuto. Number 6, I get up at 7 a.m. every morning. Bumabangon ako ng alas 7 tuwing umaga. Next, 7, please sit down and relax. Mangyaring umupo at mag-relax. Number 8, she came back home after work. Bumalik siya sa bahay pagkatapos ng trabaho. 9, I need to go back to the office to get my bag. I need to go back to the office to get my bag. Kailangan kong bumalik sa opisina upang kunin ang bag ko. Number 10, I usually go to bed at 10 p.m. Karaniwan ako natutulog ng alas 10 ng gabi. 11, we woke up late because the alarm didn't ring. Nagising kami ng huli dahil hindi tumunog ang alarm. Number 12, he stood up slowly after the meeting. Dahan-dahan siyang tumayo pagkatapos ng meeting. Okay, 13, don't go out without your jacket. Huwag lumabas ang walang jacket. 14, she came back from vacation yesterday. Bumalik siya mula sa bakasyon kahapon. 15, I got up after hearing the alarm. Bumangon ako matapos marinig ang alarm. 16, please lie down if you want to rest. Humiga ka kung gusto mong magpahinga. 17, we stayed up until midnight talking. Nagpuyat kami hanggang hating gabi habang nag-uusap. Number 18, they went back to their old house. Bumalik sila sa kanilang lumang bahay. 19, I go to bed early on weekdays. Maaga ako natutulog tuwing weekdays. 20, everyone stood up when the principal entered. Tumayo ang lahat nang pumasok ang principal. And that would be all for today, guys. Sa susunod, mag-aaral po ulit tayo ng mga phrasal verbs. Pero medyo mas mahirap na mga phrasal verbs ang ating mga isusunod. Guys, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-share po ng ating video. Okay? Thank you so much and have a nice day everyone!